In the heart of Caypian resides Nanay Rebecca Bote Gado, a cherished member of the Elders Club of Caypian Incorporated, who courageously faced the aftermath of a stroke, rendering her unable to walk, but her spirit unbreakable. Enter Bocal Allen Dale Baluyot, a compassionate board member of the 4th District of Bulacan, embodying pure kindness and generosity. He graciously donated a wheelchair to the Elders Club of Caypian Incorporated, intended for any deserving member. Well, it's more than a set of wheels. It's a beacon of hope and support. Thanks to the steadfast commitment of the Elders Club of Caypian Incorporated and its leaders, spearheaded by Mamsi, she is the Board of Directors Chairwoman Gloria S. Gonzalez, and of course, we have the Executive Committee. Nanay Rebecca Gado was granted this invaluable gift. Despite her own trials, she dedicated her prime years to uplifting others and serving her community. Now, it is our turn to reciprocate. Let's spread love and solidarity. And let's not forget the Elders Club of Caypian Incorporated, a shining example of community spirit, always ready to extend a helping hand to those in need. Ako ng manugang ko. Tapos, ganun. Tapos pagka kakain ako, hindi na ako maalis dito na lang. Dito na lang ako. Eh, hindi naman ako makabili ng wheelchair kasi wala naman ako naga. Hindi po kayo, mabibigyan na po kayo. Meron ka na ngayon. We are thrilled to share that on April 21, 2024, another deserving member, Lucena Lainez from North Hill Subdivision, has received a much-needed wheelchair, generously donated by the compassionate Bocal Allen Dale Baluyot, board member of the 4th District of Bulacan. The primary donor po, yung nagbigay po ng wheelchair na yan po, is Bocal Allen Dale Baluyot. Is there something po you want to say po to him? Maraming salamat po sa kanya. Okay. Yung lahat na laging nag-alala sa amin. Opo. Para Sa meeting natin ng mga seniors. Mga seniors Opo. meeting. Yung mga magde-date sila. Magde-date kayo ni Nanay Lucena. Magde-date silang dalawa. First time nila magde-date uli. Kasi matagal na nga naman. Ngayon, may wheelchair na si Nanay. Kahit saan pwede sila makarating. Yes. Diba? Okay. So, ano pangalan po ulit niya tayo? Marshall? Ano pangalan ninyo? Kayo, pangalan. My name? Yes. Yes, your name. Marshall? Lainez. Lainez. Okay. Okay po. So, pwede na po kayo mag-date ni tatay, ano? Magde-date na kayo. Sige po. Okay po, kami hindi na magtatagal. Sige po tayo, Naya. Sa ngalan po ng Elders Club po, at saka ni Bocal Allen Dale Baluyot po, sana po maging masaya kayo dyan sa binigay namin. Masayang. Hindi ako magtatagal. And so, As we wrap up today's vlog, let's take a moment to appreciate the power of kindness and the impact it has on individuals like Lucena Lainez. Huge thanks to Tech Incorporated for their continuous efforts in making a difference, and a special shout out to Bocal Allen Dale Baluyot for his unwavering support. Remember, even the smallest act of kindness can change someone's world. Our eye surgery recipients. Compliments of Bocal Allen Dale Baluyot. We are thrilled to share the wonderful news of successful eye surgeries for both cataracts and glaucoma. Ang isa po sa mga nagkaroon po ng operation sa mata ay si Madam Betsaida Magpayo, Leticia Ponce, Okay. Trinidad Padua at si Corazon Enera. Bukod po kay Sir Carlos Manang. Sana po yung iba po natin mga member dyan ng tech na kailangan po magpa-check up ng mata, huwag po silang maiya na pumunta doon sa opisina or magpalista para po magawa natin ng paraan para po sila maoperahan, mapa-check up kung talagang kailangan po talagang operahan. Wala po siyang bayad. Ang kailangan lang po natin ay kailangan meron po kayong PhilHealth. PhilHealth lang po. Opo. Yun lang po ang kailangan. At kung wala naman po kayong PhilHealth, pwede po tayo makipag-ugnayan kay Madam Imelda Nava para mabigyan po kayo ng papeles para po hindi na kayo kukuha ng PhilHealth. Sa senior lang po yun para hindi na po kayo kumuha ng PhilHealth na magbayad pa.
sila na po yung nagawa ng paraan, pero meron lang po konting proseso. I see. So, itong si Madam Imelda Nava, Opo. how do you contact her, sir? Meron po siyang telephone number na binigay namin po na kila Sir Carlos, at saka meron din po siyang Facebook page. I see. Tsaka kung kailangan po talaga na halimbawa kung gusto talaga niyo magpa-check up, magpa-opera, just drop lang po kayo sa ating GC, sa atin. Tsaka po, hindi po magiging posible ang nito, hindi din po sa ating mahal na Board of Director, Chairman, si Gloria Gonzales po. Yes. Siya po yung talagang nagpursige. At saka po yung ating Presidente. Ako po, Vice President, at saka lahat po ng officialis po ng Elders Club po. Yes. Talagang po pinursige po namin yan para sa kapakanan po ng ating mga member ng TEC. Yes. Salamat po. Thank you, sir. Gusto ko po palang itagdag na yung pong eye check-up na to ay isa pong project ni Local Alan Ray Baluyot. Ito po yung tinatawag na eye check-up caravan. Sila po ay pumupunta-punta po doon sa mga lugar na talagang nangangailangan po talaga ng eye check-up sa mata, sa mga elders, at saka sa mga komunidad na talaga kailangan po ayos sa mata po. I see. And sir, alam niyo ba if this is a new project of Bokal Allen or has this been ongoing long before? Matagal na po niya ang project yan since parang po lang po siya. At saka hindi lang naman po ay check up sa kanya po. Siya rin po yung nagbigay sa atin ng wheelchair at saka tungkod para sa ating mga elders. I see. Okay. Naging po kami sa kanya ng yung wheelchair na yan, hindi naman niya po tayo pinaya at binigay naman po niya agad. Yes. Kaya ang elders po, officer at saka member, nagpapasalamat po talaga kay Bokal Alan. Thank you. Thank you very much, Sir Rudy, Mr. Carlos. Thank you very much. Sir, dahil libre ang operasyon na ito, may mensahe po ba kayo para kay Bokal Allen Dale Baluyot at ang mga opisyalis ng Elders Club of Kaipian Incorporated and all of the people who made this operation possible for you, sir? Yes, of course, ma'am. First of all, I would like to thank our board member Alan Baluyot, who spearheaded this Sagip Mata program or project, and through the coordinator, Ma'am Imelda Nava, and through our facilitated by the tech officers or administration. I remember it was our board chairman, Ma'am C, from the Elders Club of Kaipian Incorporated, who announced the free checkup and the free operation. Then of course followed by our Vice President, Rudy Santos, yes, on the tech office. Would you like to tell us what's happening po? So ngayon po, nandito po kami para mag-distribute po ng mga maintenance po ng ating mga citizens from the Elders Club of Kaipian. And then, nung last month po, galing po kami dito, kumuha po kami ng mga pangalan o mga data po ng mga members po, lista po namin. And then, sa ngayon,
pagbalik namin ngayon na dala na namin ang kanilang mga medicines. Ay, that's very nice. Especially po yung mga maintenance. Maintenance nila. So, hello ma'am. Ma'am, so ano po ang mga requirements para makuha nila yung mga medicines nila ngayon? Wala na po siya requirements po yung sa listahan ko. Kailangan na po. Yes. So meron na kayong listahan of yung dati and then ngayon yung mga nakalista na po, sir. Yes, ma'am. Bago lista po, next meeting naman po sila makakapon. I see. Okay. So, thank you very much. I know what you're doing is very nice for the seniors. They will really benefit from this, especially we know that Dr. Akabuko has been helping us a lot. So, thank you very much and more power to your office and to Dr. Akabuko. Thank you.
Dito ay makikita natin ang mga opisyales ng The Elders Club of Kaipian sa kanilang regular na pagpupulong. Damang-dama ang kanilang pagkakaibigan habang nagsasagawa sila ng masiglang talakayan, pagharap sa mga isyo at pag-istratehiya para sa kinabukasan ng kumpanya. Sa isang kapansin-pansing pakiramdam ng pakikipagkaibigan, ang mga opisyal na ito ay sumisid ng malalim sa mga talakayan, kung saan ang mga ideya ay malayang dumadaloy at ang mga estratehiya ay maingat na ginawa upang gabayan ang hinaharap ng mga pagsusumikap ng kumpanya. Saksihan ng kanilang hilig at dedikasyon habang sila ay nagtutulungan upang patnubayan ang kurso patungo sa tagumpay.
sa paglubog ng araw sa isa pang kahangahangang kabanata sa kwento ng The Elders Club of Kaipian Incorporated, we are reminded na sa bawat pagtatapos ay isang bagong simula. Ngunit habang isnasara namin ang kabanatang ito, ginagawa namin ito ng may pasasalamat at pananabik para sa hinarap. Dahil sa bawat wheelchair at tungkod na ipinamigay natin sa mga elders, bawat operasyon sa mata, at bawat sayaw ng Zumba para sa isang layunin, hindi lang buhay ang naantig namin. We have ignited a flame of hope that will continue to burn bright in our hearts and in our community. Ang mga bagong pinuno ng The Elders Club of Kaipian Incorporated ay maraming nagawa sa bagong simula na ito. Nakagawa sila ng mga makabuluhang pag-unlad at nakamit ang maraming bagay mula nang gawin ang kanilang mga tungkulin. Nagdala sila ng bagong mga idea, enerhiya at dedikasyon sa club at ang kanilang mga pagsisikap ay may positibong epekto sa komunidad. From organizing events to implementing new initiatives, they have worked so hard to make a difference and continue the club's legacy of service and compassion. Through this new leadership, the Elders Club of Kaipian Incorporated ay nagpatunay na ang edad ay hindi hadlang sa paggawa ng kabutihan. Sa kanilang sama-samang pagsusumikap, ipinakita nila na ang kanilang mga gawa ay may hindi mabilang na positibong epekto sa komunidad, anuman ang kanilang edad. So, as we step into this new beginning, let us carry forward the spirit of service, unity, and love that has made the Elders Club of Kaipian Incorporated a beacon of hope for all. Thank you for joining us on this journey, and here's to many more chapters of making a difference together. This is Judy Bello Fabian on Voice of Impact.